Magandang araw po sa inyo lahat. At tayo po ay muling mag-aral ng salita ng Panginoon. Dito po sa 2 Pedro 1:10. Sabi po dito, "Therefore, my brothers and sisters," sabi rito, "make every effort to confirm your calling and election. If you do these things, you will never stumble or fall." Sa Tagalog, mga kapatid, sikapin ninyo na ang lahat ng paraan na kayo po ay hindi mahulog o bumagsak. 2 Pedro 1:10. Tayo manalangin. Ano po? Ang pamagat ito ay faith never falls. Ang pananalig na hindi bumabagsak o gumigive up o sumusuko. Pray natin ang mensahe ng Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ama, pagpalain niyo po yung salita na aking babahagi sa video na ito. Pangusap ka sa aming lahat sa pangalan ni Yahweh, ni Jesucristo. Amen. Amen. So, salamat sa Panginoon. At ating pong talakayin ang mensahe pong ito. Faith never falls. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, bago yon, ating pong tingnan. Tingnan po natin ang ilang translation, no? Sabi dito sa King James Bible, "Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall." Sa Living Translation, "You will never fall away." Sa Amplified Bible, "You will never stumble." Okay? Sa Good News Translation, "If you do so, you will never abandon your faith." Hindi mo iiwanan ang yung faith basta-basta kapag ginawa mo ang mga pinagagawa ng Panginoon. Sa ibang translation, sa Jewish Bible, "If you keep doing this, you will never stumble." So, bilang pasimula, ang aklat ng Pedro ay si Pedro po ang sumulat. Sabi dun sa verse 1, "Simon Peter is slave and apostle of Jesus Christ." So, siya po ang may akda. Siya po isang dating mangisda at naging alagad at naging apostol ng ating Panginoon, Jesucristo. At siya man ay nakaranas na bumagsak din, no? At 3 beses niyang tinatwa ang ating Panginoon. Pero sa muling pagkabuhay ng Panginoon, siya po ay nakapanumbalik sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Layunin ng pagkasulat ng Pedro. Yung unang Pedro ay nasulat. It was written to encourage Christian under the threat of violent persecution. So, yung unang Pedro ay para ma-encourage sila dahil sa pag-uusig na kanilang nararanasan. Pero itong ikalawang Pedro was written to warn the same believers of the danger of false teachers and harmful influences. So ito po yung warning sa mga maling katuruan na lumalaganap sa panahon po ni Pedro. At isa na po dito yung may nagsasabi daw nung panahon nila na hindi na babalik ang Panginoon. At darating ang panahon, sabi ni Pedro, nalilibakin kayo, no? At sasabihin na nasa na yung pagbabalik ng ating Panginoon. Pero sinasabi doon ni Pedro na hindi pa tinutupad ng Panginoon ang kanyang pagbabalik, sapagkat nais niyang mabigyan pa ng pagkakataon na lahat ay makapagsisi at maligtas. Amen. So, binibigyan pa ng pagkakataon ng iba na magsisi at maligtas kaya hindi pa bumabalik
ng ating Panginoon. So, nasulat ito para babalaan ng tao noong panahon niya na mag-ingat sa mga maling katuruan. So, yan po ang background ng aklat na ito. At ganun din, sabi dito, therefore, my brothers and sisters, so, ibig sabihin nito, ang ito po ay sulat para sa mananampalataya. Sa mata ng Panginoon, may tatlong grupo ng tao. Una ay mahentil. At mula sa mahentil, lahat ng bansa, tayo ay mahentil, hindi mapagano. At mula dito, tinawag ng Diyos si Abraham. At sa magitan ni Abraham, ng kanyang lahi, isinilang ang Mahudyo o ang Israel. At mula sa Israel o sa Hudyo, na bayan ng Diyos o piling bayan ng Diyos, sinilang ang tagapagligtas, ang Mesaya, si Jesus. Sa magitan ni Jesus Christ, isinilang naman ang iglesia. Tayo ang iglesia. Ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, tatatag ko ang aking iglesia. At tayo yung brothers and sisters na tinutukoy ni Pedro, magkakapatid sa pananampalataya. Amen. So, ang ating topic, faith never falls. Pero dito po, sa Biblia, may mga danger po ng pagkalayo o pagkahiwalay sa Panginoon. Kagaya sa, hindi po, kung may pananalig na nananatili, nagtatapat hanggang wakas, may pananalig po na hindi po nagpapatuloy. Meron pong nawawala rin sa pananampalataya. Sa unang Timoteo 4:1 sinasabi ng Banal na Espiritu na sa huling kapanahunan, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirit and teaching of demons or doctrines of demons. So dito sa unang Timoteo 4:1 sinasabi na hindi lahat mananatili sa pananalig sa Panginoon. Sinasabi dito na sa huling kapanahunan, marami, iiwanan nila ang pananampalataya sa Panginoon. Sa Panginoong Jesucristo nagligtas, sa biyaya tayo niligtas. At babaling sila sa ibang aral. So, dati ng mananampalataya, pwede pa rin maligaw. Dumalaw ako sa alumni na aming Bible School. Nakakalungkot, isa sa aming kaklase ay hindi na naniniwalang may Diyos. Sa science na lang siya naniniwala. Kaya sabi dito sa Hebrews 3 verse 12, take care, brothers, lest there be any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. Mag-ingat daw tayo. Baka sa ating kalagitnaan ay merong magdala, palayo sa atin sa buhay na Diyos. At sa Hebrews 6:4-6, sabi rito, imposible. It is impossible to those who have once been enlightened. If they fall away, to be brought back to repentance. Napakahirap na at imposible na daw na yung mga naliwanagan na, no? Kagaya sa Amazing Grace, nakakilala na sa Panginoon, na sila po ay mag-fall away. Amen? At mahiwalay, mag-fall away at mahiwalay po sa Panginoon. So, praise God. So, balik tayo sa ating topic, medyo nawala tayo. Pero, yun po ang danger, mga kapatid. May danger na malayo pa sa Panginoon. Kaya nagwa-warning ang Biblia, hindi lang si Pedro. Maraming warning ang Biblia. Nakagaya ni Pedro. At ginigit niya na dito na may mga dapat tayong idagdag, i-develop,
O isa madaling sabi, kailan nating lumago sa pananampalataya. Imbes na tayo ay patras, pabagsak, inikais tayong sumulong, lumago, at mamunga pa sa Panginoon. Dahil kung hindi, ay kabaliktaran ng paglago at pamumunga ng pananampalataya ang ating kasasadlakan. Imbes na faith never falls, kung di tayo lalago at di tayo mananatili sa Panginoon at di tayo magpapatuloy sa ating mga gampanin sa Panginoon, ay imbes na faith never falls, yung falls ang mangyari. Kagaya ni Solomon, naglingkod ng may katapatan sa Panginoon, pinagpala ang bansang Israel, napangunahan niya sa katwiran at sa kapayapaan ang bansang Israel. Pero kalaunan siya po ay nalihis ng landas. Amen? Dahil sa pag-asawa niya ng 1,000 babae na mga hindi mananampalataya ni Yahweh, siya ay nabulit sa maling pagsamba sa mga iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan. So mula sa tama, mula sa righteousness, siya bumagsak hindi lang sa kasalanan, maging sa maling paniniwala at pagsamba sa Panginoon, sa Diyos. So may danger mga kapatid. Kung faith never falls, marami rin pong nagpo-falls. Kaya may warning po ang Biblia na tayo magpaingat, magpatuloy, magpakatapang, magpakatatag. Si Samson, ganun din, lingkod ng Panginoon. At marami siyang nalupig na kalaban ng Diyos. At binigyan siya ng lakas sa pakikibaka. Ngunit, kalaunan siya po ay pinadalhan ng kaaway ng magandang babae. At dito siya ay ito ang naging kanyang kabagsakan, kagaya ni Solomon. Amen? 1,000 babae naman kay Solomon. Kay Samson, isa pa lang. Hindi na siya nakapagtagumpay. At ito ang kinabulag niya at kinabihag at sinabihag ng mga kalaban. Binulag ang mga mata, dinukit, at siya po ay napaglaruan ng mga kalaban. Ang kagandahan dito sa kalaunan, si Samson ay nagsisi, at habang siya ay bihag-bihag, siya po ay kinahabagan ng Diyos. Nanalayan siya na muli siyang palakasin, at siya pinalakas naman ng Panginoon. At ito ay naipagtagumpay niya ang bansang Israel sa mga kalaban. Ngunit yun na ang huling, ang katapusan na rin ng kanyang buhay. So siya may bumagsak, ay muli nakabangon. Ganun din si David, mighty warrior and worshipper na hari ng Panginoon. Amen. Siya po'y matagumpay na hari ng Israel. Subalit kalaunan, siya po ay ano po nangyari? Siya ay nagka-problema rin. Gaya ni Solomon, bumagsak sa chicks. Si Samson, ganun din. Si David, sa chicks din, no? Kay Delilah, kay Bathsheba. Kaya ito nga ay kabilang sa mga karaniwang kabagsakan ng mga lingkod ng Panginoon at mga mananampalataya, ang 3G: girl, glory, and gold. Sexual sin, glory, pride, and gold, money, love of money. So mga kapatid, may pakikibaka sa ating pananampalataya. Amen? Kailangan natin ipaglaban ang ating pananampalataya upang ang ating pananampalataya ay hindi po mag-fail. Si Jonah ay lingkod ng Panginoon, pero ito makas
sa pinagagawa ng Diyos. At naranasan niya ang bagyo ng disiplina ng Panginoon. At siya po ay, ngunit kalaunan, siya binalik ng Panginoon sa tinakasan niyang Ninive upang siya makapangaral. So sa ating mga halimbawa, nandun yung backsliding or apostasy. Pero may kaibahan po ang backsliding. Ang backsliding ay panlalamig o pagbagsak sa kasalanan. Pero ang apostasy ay mas malalim. Basahin natin, apostasy or falling away from the faith is warned against in 7 Bible verses. Okay, it describe the abandoning of the true doctrine for false teaching or sinful living. Backsliding is temporary, partial turning away from God through sin, while apostasy is a permanent, willful, and total rejection of Christian faith. So, yun po ang isa sa kaibahan ng backsliding at apostasy. Ang backsliding daw ay temporary o partial turning away from God through sin and or negligence, spiritual negligence. Pero yung apostasy daw ay permanent, willful, and total rejection of God and Christian faith. So, nakakatakot ito, no? Pag total rejection na ginawa natin sa Panginoon. Delikado. So, definition and nature. Backsliding is a decline in spiritual fervor, leading to apathy or sin, like a believer sliding back into old habits. Apostasy is deliberate, malicious abandonment of the faith, often described as falling away from faith. So, mas grabe ang apostasy. Pero, kung tayo po ay mananatiling backslide, delikado tayo mapunta sa apostasy. At ang backsliding ay hindi bigla, ito'y dahan-dahang kapabayaan sa mga spiritual na mga bagay. So mga kapatid, pag tayong tumalikod, amen, sa ating pagkakakilala sa Panginoon. Thank you, Lord. So may danger mga kapatid, kaya ating pong ipaglaban pagkakilala natin sa ating Panginoon. So, faith that never falls. So, pero ang daming nagpo-fall, no? Pero may magandang balita. Sabi doon sa kawikaan, ang matwid 7 beses man bumagsak, pero muli siyang babangon. Mamaya, balikan natin yan. Sabi dito, faith that never falls, yung contrast niya sa parable of the sower, doon pinapakita, hindi lahat ng tumanggap na salita ay nananatili at namumunga. Yun lang matabang lupa ang nanatili at namunga na sagana. Doon sa parable of the talents, lahat tumanggap ng talento, pero hindi lahat ay naging mabuting katiwala. At sabi doon, ikaw tamad na alipin, ay hindi siya kinalugdan nang nagbigay ng pinagkatiwala sa kanila. So, yung iba doon ay kinalakal at nalugod ang nagkatiwala sa kanila ng mga bagay na pinagkatiwala. Sa atin may mga pinagkatiwala, sa atin ng Diyos ang kaligtasan, ang ebanghelyo. Dapat ito ay lumalago, kumakalat, at hindi ito naka-stack lamang sa ating sariling buhay. Dapat ito ay lumalago ang mga kaloob ng Panginoon sa atin, lalo na ang kaloob na libreng kaligtasan. Dapat ito'y kumakalat sa iba, hindi nakatago lamang sa ating isipan. Ang ating pananampalatay kumakalat, hindi po chismis ang nakalat dapat, kundi ang mensahe ng Panginoon. Ganon din yung parable of the 10 virgin. Yung 5 ay matalino, 5 ay mangmang.
At sa pagdating ng lalaking ikakasal, handa po yung 5, nagliliwanag, pero yung 5 mangmang ay hindi nakapaghanda ng karagdagang langis. At sila po'y walang ilaw at hindi sila nakasama sa kasalan. Ito po'y warning sa pagbabalik ng Panginoon, na ibig sabihin, mayroong mga may iwan ng kanilang ilaw ay hindi na nagliliwanag. Ang kanilang paglilingkod ay wala ng langis, wala ng apoy sa paglilingkod sa Panginoon, na maaaring maiwan sa rapture man yan o tinatawag na pagbabalik ng Panginoon. So may danger mga kapatid, na tayo maubusan ng langis, maubusan ng liwanag, maubusan ng apoy sa ating pananalig, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nainip yung iba, hindi na nakaabot sa pagdadating ng lalaking ikakasal na sumisimbolo sa pagbabalik na ating Panginoon. Ganun din sa Revelation, sa 7 iglesia, ang pangako ng Panginoon ay para lang sa mga magtatagumpay. Kakailan nating mapagtagumpayan ang maraming digmaan sa paglilingkod at pananampalataya. Ganun din sa parable sa wise and foolish builder. Parehong tinamaan ng ulan, ng bagyo at baha. Pero yung bahay lang matinayo sa ibabaw ng bato ang nanatiling nakatayo. Hindi nag-fall away. Pero yung nakikinig daw at hindi nagsasagawa ng salita ng Panginoon, hindi nag-a-apply ng Bible, ng Word of God, ay gaya ng mangmang na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan, na pagdating ng bagyo, ito ay nawawasa. May danger mga kapatid, na hindi natin ina-apply ang Word of God, ang prayer, ang daily Bible meditation, ang fellowship, ang giving, at ang misyon, ang pag-aakay ng kaluluwa, ang fellowship, ang faith, ang love, ang pag-ibig, ang pagpapatawan. So may danger mga kapatid. Tayo po ay nasa delikadong sitwasyon kapag wala na tayo sa pagsunod sa Panginoon. Ang bagyo anytime ay darating, ang baha anytime ay darating, wala tayong panlaban. Tanging salita ng Diyos sa ating puso at sa ating pamumuhay ang magbibigay sa atin ng tagumpay at tatag sa mga dumarating na bagyo. Kagaya ni Jesus, nung si Satanas ay hayagan siyang inatake at tinukso, ang sabi ni Jesus Christ, nasusulat. At muling umatake ang diablo sa kanya, sabi ni Jesus Christ, nasusulat. At sa pangatlong alok ng diablo sa kanya para lumihis siya ng landas, sabi ng Panginoon, nasusulat. Amen? So mga kapatid, mahalaga na alam natin yung nasusulat at ating sinasabuhay ang nasusulat, at panghuli ating pong ginagamit sa buhay natin ang nasusulat. Pinanlalaban natin kay Satanas sa anumang problema ng mundong ito, ang nasusulat, ang salita ng Diyos. Dapat alam natin to, hindi lang pakinggan, kundi isagawa at gamitin ang salita ng Panginoon. So mga kapatid, number 1 ninanakaw pala ng Diyos sa atin ay ang salita ng Diyos, ang nasusulat. Kaya mga kapatid, warning ito, no? Napakalakas ng internet, nakaka-addict. Pero gumawa tayo ng paraan na yung nasusulat ay ating mabalikan ang Word of God. Dahil sa parable of the sower, para bumagsak ang mga nakarinig na at tumanggap ng salita ng Diyos, ay nakawin, alisin ang salita ng Diyos na ating natanggap. Kaya, warning yan. So mga kapatid, faith never falls.
Amen? So yung nakinig at nagsasagawa, dumating man ay katulad ng matalino. Sa Matthew 7:24-27, kagaya ng matalino nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang baha, bagyo, ulan, sabi doon, yet it did not fall. Ito yung faith that never falls. Nakikinig, nagsasagawa, nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Pero yung kabaliktaran, kahit nakinig, nakarinig, kahit alam ang salita ng Diyos, pag hindi sinasagawa, pwedeng mag-fall kung saan bagay, kahit sa maling aral. So, maraming nasa tama na ay naligaw pa rin ang landas. So mga kapatid, tayo magpalakasan, magpaalalahanan sa ating Panginoon. Sayang yung mga naliwanagan na napunta pa sa satanismo, napunta pa sa sila na yung Kristo. Dati si Kristo pinapangaral, kalaunan siya na yung Kristo. So sayang, di po ba? So ano pa mga kapatid ang ating pwedeng talakayin? Faith never falls. So tuloy po natin, may commercial lang dito sa ating PowerPoint. Yan. Yan. Tuloy natin. Faith that never falls. Sabi rito, therefore my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble or fall away. 2 Peter 1:10 yung ating text. So, ano yung faith that never falls? According sa context nito, make every effort to add to your faith. May mga idadagdag tayo sa faith. Ano yon? Sabi rito, add to your faith goodness. And to goodness, knowledge. And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And sa perseverance, godliness. And to godliness, mutual affection or brotherly love. At sa brotherly love, agape love. Love of God. At sabi rito, if you possess these qualities, amen, kagaya ng love, at lumago kayo sa bagay na ito, they will keep you from being ineffective, unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi rin tayo magiging unproductive o baog sa pagkakilala sa Panginoon. But, ngunit, whoever does not have them is nearsighted and blind. Pero yung kulang daw nito ay nagiging bulag at nakakalimot na sila'y napatawad na, nilinis na sa lahat nilang mga nakalipas na kasalanan. Therefore, my brothers, ito yung ating text, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble and fall. And you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord Jesus Christ. Wow. So, apat na sinasabi, no? Parang faith natin hindi mag-fall. Sabi ron, make every effort to add to your faith. So, dagdagan natin o palaguin natin ang ating faith. Amen? Yung mga qualities kanina, lalo na yung pag-ibig. Sabi doon, possess these qualities. Inulit-uli. Pangatlo, make every effort to confirm your calling. Ano na, effort to add to your faith. At panghuli, do these things. No? Yung nakalista kanina, gawin daw natin. So, yan muna siguro. At sa ibang pagkakataon, ituloy natin why we need to effort. Kayong libre ang kaligtasan. Why we need to effort. Amen? So, next time.